Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Oo nga po, meron na po tayong intro uli. Na-miss niyo po ba yon? At kagigising ko lang nga po. Kaya naman mag-aayos tayo ng kaunti dahil hindi naman pagkagising natin ay Cinderella agad tayo. Yung araw nga pala ay Tuesday. At meron nga po pala akong lakad at sasamahan ako ni Daddy. Masasabi ko pong, it's a blessing. Baka yumaman na tayo dito. Char! At dahil Tuesday nga ngayon, may pasok nga pala sila ate at bunso. Ginising ko na nga pala si ate niyan. Ang Monday nga pala ay wala silang pasok dahil dito sa Japan ay red calendar. Kaya naman, hirap na hirap siya talagang magising. At habang nag-aayos nga pala ako niyan, si ate naman ay nagbibihis na. Simple lang naman yung ayos natin. Nag-face powder, nag-kilay, at nag-lipstick. Alam mo, gustong gusto ko to. Gaya nga pala ito ng kapatid ko at pwede rin ilagay sa pisngi. Kaso nga lang nung binigay sa akin, wala nga lang pangalan. Kaya naman hindi ko alam kung anong brand nito. At meron din nga pala ako nilalagay sa buhok. Nabili ko nga lang ito sa drugstore. Itong Kaika, Organic Repair at Multi-Oil. Kaka-gloss at wet look din to. At mabango rin. At nakaka-no more buhaghag din siya. At eto nga si ate, kumakain na ng agahan. At ang gusto lang daw niyang kainin, itong bigay ng wawo niya. Etong cereal na strawberry. At pagkatapos no, nagsipilyo na rin si ate. At eto nga nagagalit sa akin, ayaw niya magpakuha ng video. At eto nga meron nga akong bagong alaga, dinidiligan ko. At nilipat ko nga pala ito sa lupa. Dati kasi nasa tubig siya. Nainggit nga ako sa nanay ko dahil napakalago ng mga ganto niya. Inilipat daw niya kasi sa lupa, kaya naman ginaya-gaya ko lang. Pero sana mabuhay nga sila. At eto nga si ate, papasok na siya sa school at eto nga daw ang gusto niyang gamiting sombrero dahil dito sa Japan ay sobrang init pa rin. Kahit September na. Naglambing nga ito si ate kay daddy dahil gusto daw niya magpahatid kay daddy. Abay tinatamad daw siya maglakad dahil mainit. At sa mga oras nga pa lang yan ay tulog pa rin pala si Bunso. Kaya naman kinuha ko na yung pagkakataon na mag-devotion. At nung nakalipas lang at hindi pa ako nakakalahati, meron nang tumatawag sa akin. Gising na aking photo. At eto nga binuksan ko na yung kurtina namin para magising na si Bunso. Morning. Pogi. At nung nagising na si Bunso at kumain na nga pala siya ng breakfast at eto nga mukhang nagmilagro na itong batang ito. Kaya naman huhugasan natin dahil meron din siyang pasok today. Ayaw pa nga niya magpahugas. Can I see? At eto nga, ihahatid na namin ni Daddy si Bunso. Pagkatapos nga nito, sabi ko nga sa inyo, meron kaming lakad ni Daddy. Nagpaunigay nga ako kay Daddy dahil malayo yung pupuntahan natin. Hajimete o first time ko lang din pumunta doon. Mamaya nga pala may pasok din nga pala si Daddy niyan. Nag-half day lang siya ngayon para sa akin. Agoy! Hindi naman siya kalayuan kaya nagpahatid na ako kay Daddy. Kasi kapag nag-tren ako, baka abutin ako ng siyam-siyam. Ang layo din kasi kapag sumakay ako ng tren. At eto nga sa mga nagtatanong sa akin kung anong ginagawa ko, kung may trabaho na ba ako o nagtatrabaho na ba ako. Ngayon nga pala yung interview ko, pero saka ko na lang ipapakita sa inyo kung anong magiging trabaho ko. At thanks God nga po, this Friday nga po pala ay mag-uumpisa na yung trabaho ko. Abangan nyo na lang yung video ko kung ano magiging trabaho ko. At fast forward na nga tayo na andito na nga pala kami sa bahay. Di bali nagluto na pala ako ng lunch namin. At eto nga pala yung hinanda ko, singkamas, may kamatis, na merong onion at may bagoong. At syempre itong sardinas. At may siomay din. Tara, kain po, itadakimasu! Ay nako, paano na naman kami papayat nito? May panahon talaga na susubukin ang pasensya mo. Mapakamag-anak, nanay mo, tatay mo, kapatid, asawa, anak, kaibigan, katrabaho, kaklase o kapitbahay mo. Oo, sa buhay natin, marami tayong makakasalubong ng mga tao na nakasakit, makakasakit sa atin. At marami rin tayong nasaktan at masasaktan, sinadya man o hindi sinasadya. Ang mahalaga kung paano ka magre-response. Sabi nga ng iba, maghulis dili ka. Huwag kang maging dragon. Ipikit muna ang mata, huminga ng malalim at saka mag-isip kung anong pwedeng gawin o sabihin. Bigyan mo rin naman ng respeto ang iyong sarili. Para sa gayon, maging blessing ka sa iba kahit na negatibo ang sitwasyon. Maging mapagpatawad, sinadya man o hindi sinasadya. Kung alam mo na ikaw ang may dahilan, humingi ka rin ng tawad, sinadya man o hindi. Tandaan mo, kung anong nilalaman ng puso mo ay siya ring lalabas sa bibig mo at kilos mo. Kaya lagi mong piliin maging mabuting tao dahil ang langit ay laging nakatingin sa'yo. O siya, balik na ulit tayo dito sa video ko.
Nasarapan talaga si Daddy sa ulam ngayon kahit nga ako, yung gantong ulam ay okay na okay talaga sa amin. Pagkatapos nga namin kumain ay pumasok na rin si Daddy sa trabaho at kinalaunan din sinundo ko na rin nga pala si Bunso niyan. Sabi nga ng teacher pagkatapos nila magsayaw ay nakatulog ka agad daw si Bunso. Siguro sa pagod at init na rin, malapit na kasi yung sport day nila kaya nagpa-practice na sila. Pagkasundo ko nga kay Bunso ay pumunta kami dito sa Genki. Bumili nga pala ako ng notebook ni ate at paint color na red. Naubos na daw kasi at sabi ko nga kay Bunso ay mamili na siya kung anong gusto niya. Basta yung mura lang at huwag niya din kakalimutan si ating bilhan. It's a toy egg. Toy with egg. Toy egg. See? How about ate? At ayun nga si Bunso, namimili siya para kay ate. At pagkatapos nga nito, umuwi na rin kami ni Bunso. Dahil si ate ay mamaya pa, kaya hihintayin na lang namin siya sa bahay. Ay, grabe pa rin ang init dito sa Japan. Grabe talaga yung pawis ko dyan. Japan, kailan ka lalamig? Kapag sobrang lamig naman, ayaw ko rin. Yung tamang autumn at spring lang ba? Andito na po kami sa bahay. Hanggang dito na lang. Salamat sa O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama.